Iganya Bridge. Ang tulay na kumukonekta sa bayan ng Hamtik at Sibalem, Antique. Ayon sa mga sabi-sabi, ang tulay na ito ay nagdudulot ng kapahamakan sa mga motorista. Malapit lang dito ang sinasabi nilang crossing Buhang na marami ring naitalang mga aksidente sa paglipas ng mga panahon. Pupuntahan ng Haunted PH ang tinatawag nilang Killer Crossing sa Buhang Hamtik at ang enchanted na tulay ng Buhang Iganya. Marami nga bang kababalaghan na nandito? Tunghayan natin. Kung mapapansin nyo, merong ang disgrasya nangyari. Lagi may patay yung tiyo. Doon sa may muro. Sa crossing gate? Disgrasya man. Disgrasya. Kaya kabilib na patay dyan. Oo. Araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami Ano yun? Taon-taon, marami nadidisgrasya dito sa crossing ng Iganya at Buhang. Partikular na dito sa tulay na to na sinasabi nila na pinamamahayan ng engkanto, kaya maraming nadidisgrasyang mga sasakyan. Ano nga ba ang dahilan? Totoo ba na ang tagubantay or ang nagbabantay or ang mga nakatirang engkanto sa mga punong ito ay nagagambala tuwing may dadaan dito? Kaya nagdidesisyon sila na ilagay sa alanganin ang kung sino man ang nagmamaneho. Engkanto nga ba, kababalagan o pawang maling desisyon lamang ng isang tao na nagmamaneho kaya siya naaaksidente? Meron dito mga nadidisgrasya sa sasakyan. May kwento rin na may nagpapakita sa tulay na to. Kaya tunghayan nyo ang aming episode na pinamagatang Ito ang bayan ng Hamtik, Antique. Ang kauna-unahang kabisera ng bayan ng Antique bago mailipat sa San Jose de Buenavista. Hango ang pangalang Hamtik sa hantik na isang uri ng langgam. Meron nga bang mga misteryo sa bayan ng Hamtik? Tunghayan. So pupunta na nga kami dito kay Lola Apoy bago kami pumunta ng Buhang o sa tinatawag natin na Killer Crossing. Kasama ko si Romnick, si David, si Raj, of course ang ating cameraman, si Manuel o si Wawi. So magkita-kita tayo at subaybayan niyo ang aming kwento ngayong araw. Tara! Gusto naming marinig ang panig ng manggagamot na si Nanay Jean. Kung paano magkakaroon ng proteksyon sa pang-araw-araw. At nandito na tayo sa Barangay San Angel, San Jose, Antique. Pupuntahan natin ang kilala ni David na isang surano or manggagamot kung tawagin sa amin. So tara.
ito na nga yung papasok kay Lola Apoy, yung sinasabi ni David na Surano or Manugluya. Ayun, so dito tayo kasama si Lola Apoy. Pasok tayo sa bahay niya. Hi po, magandang araw. Ay, nako, si Doggy Dog. Kami ang Haunted PH. Natawag naman ang grupo naman ng Haunted PH. So, ako, Bons, David, Rads, Romnick, and then si Wawi o si Manuel. So, rigya kami talad. Namuno ni Sir David o ni David kanaman nga ikaw ay isang manog, ano ba tawag doon? Yung term talaga, tita, manogbulong o surano or manugluya, anong pinakatawag dyan kara? Or pakilala ka o anay kung sino ka, amo na lang. A full name ko. Oo. Sige, Jeneline de la Cruz. Tapos, taga-Rigyagin. Tagalawaan ako. So, nambal ni David na Amora, may kakayahan ka nga mag, let's just say, manugluya. Manugluya yung tawag dito sa amin eh. Bali, ang ginagamit na main dahil nga sa word na luya or luya, yun, yung pangsangkap natin sa luto, yun yung ginagamit niyang parang main ingredient para pagbigay ng lunas sa mga karamdaman na hindi mapaliwanag. Kung ikaw bisa pag-imo nga pag-explain ano ang manugluya or manugluya gid man ang tawag or manggagamot or sorano? Dararan yan datan sorano. Kay may actually nakambal ang sangka tiyo na nga parehas man lang nga term pero sa lugar gid man. Sa lugar galain-lain. Tinain. Okay. Kung ma-explain mo ba kung paano ikaw nagkaroon ka gift nga amo kaya? Kay daw para kanakan gift ra mo ang makabulong or makapagpagamot gamit yung mga ganyan. Eskwela ko college sa SAC 1995. Ginaposes ako. August 29, recollection day naman sa Tuburan sang Kabuhi. Pag uli ko sa may boarding house, nag-gitara ako dito sa may boarding house. Tapos wala ko kumaan ang ginapungkuan ko na may bungyod-bungyod blaraw. Bungyod. Ang gapres mga nuno sa punso, mga mura. Wala ko kumaan, amo to na pungkuan ko. Tapos kato, nagsilid ako sa may naman sa may kwartoran. Nakita ko kan pakaisa nga anong tawag na ko. Dali ra miyapon ta. Pero lantaw nang nakanlain na itsura ko. Tapos tingala tana ura na ko kasabat kay lain na itsura ko. Pag silid na sa kwartong bistahan na ko ura patay ako ron. Nga ura na ko ti animo blaraw. O gabatangan na ko. Tapos ang 21 kabilog ng mga boardmate ko, hindi darak nakan. Kundi gindaran ako sa ospital. Pagdaran ako sa ospital, dito ako ng pawan. Nakita ko ang 7 kabilog na inkantong puro item. Tapos kato, kung sa kampakaysa, mauli kita kay wala ko sakit. Kung ko ang 7 kabilog nga nakita ko, hanggang mamasya, kanakan 7 kabilog ng inkanto. Tapos 7 na magburugto karya. Tapos ang mata ng kasara, kabugto na sara lang. Wala tirong, sa bilog lang mata na dyan. Tapos kato, hindi naguli rin kami sa may boarding house. Pagka Martes, kag-Biyernes, pagid ng eskwela ko nagbalik pagid ako eskwela. Poses pagid ako dyan sa eskwelahan. Tapos nginjikan ako resistor sipa kang pampaturog. Sa may faculty room, nagtumbo ang lababo, tapos magtakilid kang magbalik pagid sa dati ng pisto. Gaterkay lang gani di father bunga kanha, di father nga rin dun. Ang lababo. Tiambal ni Sister Sipa, siguro nag-init ulo na kato kay gininjikan na kami na ako kang kang pampaturog. Amo pag ito kada Martes ug Biyernes amo na minaposesyon pagid ako. Di kundi nga duror nga mga abularyo ginpabulngan. Amo gid ra amo ra ang hambal ka abularyo nga mapatay ako. Antes ako mag-18 mapatay ako.
Ti hambal kang mamana ako kano para nga madura to ang Ti hambal ko gusto ko gid makatapos kay eskwela kay amurang pangarap kang ginikanan kung makatapos ako eskwela. Ti kung kura man ako tinubyo sinong pamanan ko bay kung ko ay wala man ako tinubyo kung ko. Ti gusto mo ginakabularyo, anong gusto mo madura ikaw sa panerkan ka pamilya mo o kung mamana ikaw. Napatay ako 24 hours. Napatay na ako sa may balay. Napatay na ako. Tapos rakman, ni nanay nga naglagaw kami sa kanlaon. Sa kundi nga lugar. Gapagwapas, nanay na to. Daw, si Mama Miri, karang-karang buhok lang ka sabi. Nakita ko bit. Tapos lagaw kami to sa may kanlaon. Silad kami sa mga kwarto. Tapos silad ko to sa kapito nga kwarto. Hambal kang sutak na hindi ikaw magsilid to si kapito nga kwarto hindi ka balik. Yan. Amon to nga igo bubuhay na may nakita si nanay lang to nga sulat sa kilid ko. Nga inugsilid ko na to si kapito nga kwarto may nakita si nanay sulat nga hindi lang kanong magkabalaka ay hindi magbuhay mabalik man ako. Mura ka na sulat dito pero bukat akan agi. Kundi nga pagbalik nanon to mga 24 hours nabalikan ako. May nakita pag tatay nga luya sa kan bulsa nga may tubo ron nga daw sungay raw kurtina. Amoron to nga sign. So, kung maririnig nyo, at syempre, nasa caption naman namin yan yung dahil sa aming dialekto, ginamit to, yung dialekto namin na Kinaraya. Based kay Nanay Apoy, kumbaga niligawan siya ng mga engkanto. So, na-acquire niya tong gift of healing through, yun nga, yung tinatawag namin dito na luya or gagamitan ka ng luya para mapakas yung mga kung anong sakit mo dyan na hindi maintindihan. So kakaiba yung kwento. Mamaya-maya magpo-perform rin siya sa amin ng luya kasi pumunta talaga kami dito para magpaluya. Yan rin talaga. Ang pagpapaluya ba is nakakatulong na parang sa mga, let's just say, masamang elemento, engkanto. May ganun ba? So yun yung power ng maglain matyak hindi ka maglagay ka hina ba yung dungan dali ikaw para perdi ka man ako maglinna matyak naman bawa giwan may gailanat hindi lang hindi na maglag kung na masakit diyan ka mo para gidi dali na ka mo masidlan kay may alawas hina ba yung dungan So, sige, back to sa kayo nga topic ko, dasig na lang man. Ang halad, ang tama nga paghalad. Anong dapat ihalad, anong hambalon, anong di pwede hambalon. Ang mga mika, mga dito, diyan may pagkaon, kung madarakan mo kung mga linupi. Mga linupi ka, mga sigarilyo. Kapanigarilyo mo itong ganito? Kapanigarilyo, sanda ka. Mga biskirta mo lang? Hindi, mga eagle pala raw. Eagle, gaya nang masanda ka raw. Tapos mga players ka raw, mga klampay, may mga pero may kami ang aman ginaano may nagtudlo nga surano ko naman nga coins ka pwede. Pwede na malad mga sentimuson. Revelasyon na kung di bukas yung utak mo talagang hindi mo basta-basta mapapaliwanag. So, nagtanong tayo sa kanya about sa halad or yung halad is alay. Iba-ibang kultura, iba-ibang klase ng pag-aalay. Yung kanyang sinuggest is bago kami pumunta sa isang lugar o pagpapakita ng pagrespeto sa tinatawag natin mga engkanto o mga anito o mga lumang tao is bibigyan natin, pwede magdala ng yosi, pwede raw beer, gusto raw nila ang maliliit na mga coins o mga sentimos. Nabigyan niya tayo ng tip patungkol doon at talagang magagamit natin yun sa ating mga susunod pang episode, sa susunod na mga adventure, sa susunod na pag-imbestiga. Minabuti ng Haunted PH na magpaluya kay Nanay Jean para sa karagdagang proteksyon sa aming paglalakbay. Salamat kay Nanay Jean, no? Ang dami nating nadiskubrihan at napag-usapan. So, pupunta na tayo ngayon doon sa mismong Killer Crossing or accidental highway. Tara. Pagkatapos kay Nanay Jean, didiretso na tayo sa tinatawag nilang Killer Crossing sa
sa Buhang. Kakausapin natin ang ating beloved barangay captain. Marami nga bang nadidisgrasya sa tulay at crossing na to? Tapos, Kap, for the record, full name, tapos gaano ka nakatagal gracing this wonderful barangay? Kap Arnold Javier, Silava Javier. For almost 2 consecutive term lang 2 ako. consecutive terms. We call ourselves Haunted PH. We tackle around the world of mga spirit realm. So, mga gaagto kami sa mga lugar sa Antique nga ginambal na nagamay. Mariit. Or Mariit, yes. May kaluluwang ligaw. May mga white lady. Let's just say white lady, elements, laman lupa. So, ang amon highlight is Antique and Panay in general. Ang amon kadyang SOP is per malisensya. Yes, of course. So, napatita kang karya. So, ang mga istorya ganing kang kauna patana jaga agi karang pulawan nga connected kay Olaira. I think so. Factor ko sa may ayos so, pag ito'y nabasan. Ikaw na nga may tipulo dyan kariya. Tipulo kauna niya karang balang tana. Diyan sa crossing? Yeah, sa crossing. Mariit yun man nga lugar. Kag ang tulay kaunara pag-agi kapal na sarakyan nagahid palahaw nagaumpok anang plansya. So that's why hangin siguro ang driver piyak may nagahulog ng sarakyan. So nang na-stop na nadura tong tong tipulo nga to, daw nag-stop man ng kay istorya ka mga tao dyan, may napatay dyan kauna kagawad. Tabla na yun sa inyo to. Kauna dyan ka piyesta sa Buhang, karalay mo dyan ang mga ang mga kubiertos. Wala mati tao to sa opos kang suba. Ay dyan kauna balay ni Lola, makagdilulong sa akasya. Pero may kita na dyan, mariit man akasya ka dyan karigas. Ayun mga ka-haunted, so kasama natin ngayon si Kapitan Javier. 2 terms naging kapitan siya dito sa Buang. And so part ng ating investigation is ang crossing ng Buang. So kailangan namin magpaalam sa kanya, sa kanila, sa lahat ng mga kasama niya sa kanyang cabinet para mag-investigate mamayang alas 12 hanggang alas 3 na madaling araw. So sasamahan nyo kami. At again, ito ang Haunted PH. Mga ka-haunted, kung mapapansin nyo, nandito tayo ngayon sa ilalim ng enchanted na tulay or ang tulay na sinasabi na marami raw nadidisgrasya. Kung papakinggan nyo, tinanggal ko yung noise cancellation ng microphone natin at talagang pag may dumadaang sasakyan dito, talagang napakaingay. Yun nga bang dahilan kung bakit naiingayan? Yung mga tagubantay o yung nagbabantay ng tulay? Kaya ba may nadidisgrasya? O gaya nga na sabi ko kanina, baka naman sa pagmamaneho rin ng hindi tama ang dahilan kung bakit may mga nadidisgrasya dito sa ating haunted bridge or enchanted bridge dito sa may Iganya at Buhang. So yun na nga mga ka-haunted, mag-interview tayo ng isa sa mga locals dito sa may crossing ng or ang ating killer crossing. And then yung sinasabi natin na haunted bridge or enchanted bridge. And tatanungin nga sila kung totoo ba marami nadidisgrasya dito at kung meron man, meron nga bang mga nagpaparamdam na mga hindi mapaliwanag. Hello madam, ngayong hapon. Una na yung imong name. Mayla. Ano yung name ni madam? Anong name? Mayla. Mayla. Di nang imo balay ragyagid. Pirarang ka katuig ragya? Matagal na 15 years yun. 15. May taga-Rigyagid ka mo? Taga-Rigya, asawa ko. Si Mr. ang taga dito. So, Madam Mayla, okay, so ito, technically, amo rin dyan barangay Buhang. Maglampas ka sa tulay, tama? Iganya na nalagpas. Iganya, oo. Tapos dito Buhang. Madam Mayla, tatanungin ko lang, duro gid man rigya disgrasya sa may kapin pa dyan sa may crossing natin dyan?
No, sir. Diyan, no? Taagkod ka sa may tulay. Marami rin nag-disgrasya. Okay. So sa mga disgrasya na yan, may mga hambal kano or may mga kuno-kuno kano nga ano eh. May bahal kano nga tipulo dyan dati. Ay, dyan. Sa may ano, tipulo. Tipulo. So, ano bang itsura ng tipulo? Meron ba dito? Ngayon? Ay, yung ganyan. Yung ganyan. Yan. Yung ganyan ang ano niya. Yan po siya talaga, ma'am, yung puno na tipulo. Yan ang puno. Pero dito yung dati yung sabi. Okay. So yun mga ka-hunted. Ito yung puno ng tipulo, pero dati may malaki raw dito na nandito sa may bridge banda. Tapos nung hindi pa raw yan natutumba, kasi natumba lang siya out of... bakit siya natumba, Nanay Myla? Ano nangyari? Daw natural cause laman na natumba? Okay. So, nung natumba yung puno na to, di umano na parang natigil naman daw bigla yung mga disgrasya. Nanay Myla, sa tingin mo yung... Kasi may sinasabi sila na maaari daw na yung puno na yun amura ang gabring ka mga disgrasya, blaw. Gapati man kaw dyan, kara? Minsan, gapati. Minsan hindi ko maano. So, para kinimo, ano pang mga cause ka aksidente dyan? It's either basi human error, amo malangra, o basi ang poor judgment ka mga ga-drive. Gaya nun, ang bilis. Kita nyo naman, ang bilis magmaneho dito, no, sa may ano na to. Pero, ayun na lang. Lastly, meron daw dating puno dito, and then nung natumba, parang medyo na-lessen yung mga disgrasya. Pero, according to Nanay Myla, minsan kapani-paniwala, minsan hindi rin naman. Siguro meron rin namang iba-ibang pagpapaliwanag kung bakit nadidisgrasya ang mga motorista dito. Dito naman sa crossing, Nanay Myla, marami rin nadidisgrasya. Marami man dyan, no? Pinakabilog na patay dyan. So, ayun. Yung makikita nyo, may tao na nasumampay raw dun sa puno. So ayun na nga, according to Nanay Myla, yun yung nangyari. Nanay Myla, thank you. Thank you. So mga ka-hunted, meron pa tayong kasama dito na mga ka-hunted rin natin at kikwento rin nila kung anong meron dito sa bandang parteng tulay na to. Kung totoo nga ba marami na didisgrasya, totoo nga ba na may dating puno dito or dating puno ng tipulo na nakatayo dito banda sa may tulay. So pakilala muna sila mga ka-hunted. I'm J. Cordivilla. I'm Romel Seaton. Ayun, tapos pirarang ka mo katuig rigya, like diya ka mo gimbata? Yes, since 2003. Wow. So and then dahil matagal na kayo dito, I'm sure naririnig nyo naman kung gaano karami yung nadidisgrasya sa bridge papunta sa crossing. Totoo ba? Opo. Anong mga tingin mo na pwedeng dahilan kung bakit nadidisgrasya yung mga tao dito? Meron bang medyo may pagka-engkanto nga ba talaga o siguro naman maling desisyon lang sa pagmamaneho? Hindi umano sa naririnig namin. Kano may kaysa may white lady kano nga nagalakad mga mulak na daw. May mga sapat ang nagalakad sa may tulay nga dyan, may mga sapat isa may mga sigbin. Pero ang dati nga nag-discuss siya rito, ginpalibot itsan bali ang ano katukano nakita ang driver ang Carabao. So narinig niyo yung mga ka-hunted, no? Meron mga kwento-kwento na ayun nga, meron na white lady nagpapakita tapos may mga bigla raw tumatawid na mga hayop. Kaya medyo naaalanganin yung mga driver o kung sino man or kung bakit man nagkaganon hindi rin basta-basta mapaliwanag. So, salamat sa inyo and once again, thank you sa pagpapaunlak ng interview. Shout out sa Sangkap and Villarosa family. Hi, shout out from UA. Yeah. So, ito na nga mga ka-hunted yung tinatawag natin na killer crossing. Maraming araw talagang nadidisgrasya dito at according kay Nanay Myla pa nga kanina, meron na dumire-diretso bumulusok dito na sasakyan, halos dumiretso sa puno. Sumabit pa nga raw yung driver dito sa punong to. So babalik tayo mamaya mga ka-hunted para tignan at pakiramdaman ang killer crossing na sinasabi nila. Meron nga bang kababalagan na bumabalot dito? At bakit ba sobrang delikado ang crossing na to? Subaybayan nyo ang pagbabalik
ng Haunted PH dito sa lugar na to mamayang gabi. Sa pagbabalik ng Haunted PH, nagparamdam na nga ang mga elementong di nakikita. Subaybayan nyo kami. Balikan natin mamayang 3:00 na madaling araw ang Killer Crossing ng Buhang Hamtik. Sidrum Karam